Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. Alam nating lahat kung ano nangyayari sa Milwaukee Bucks ngayon. Ang kanilang record ay malayo sa inaasahan, 1 win and 6 losses sa kanilang first 7 games. At dahil dyan ay lumalabas ang mga trade rumors tungkol kay Giannis Antetokounmpo. At base nga sa mga balita, ay interesado lamang si Giannis kung sakali man nga na umalis siya sa Milwaukee Bucks ay sa mga team na Miami Heat o sa New York, whether it's Knicks or Brooklyn Nets. Ngunit sa ngayon ay Nets lang nga mga kaibigan ng may mga assets at ito ay dahil inubos na nga ng Knicks ang kanilang assets sa OG Anunoby, Mikal Bridges at Karl-Anthony Towns trade. Subalit focus tayo kay Mikal Bridges dahil at least nga ay ginagamit naman ng Knicks si Karl-Anthony Towns bilang number 2 or number 1 option sa kanilang opensa. Subalit si Bridges mga kaibigan, trinade nga nilang 4 na unprotected first round pick at isang protected pick. Kasama din dyan si Bojan Bogdanovic, Shake Milton at Mamadi Diakite. Sa pinakawalan ng Knicks dito ay akalain mo na ang kukunin nilang player ay isang multi-time all-star o kaya naman superstar. Ganun pa man ang kinuha nila ay si Mikal Bridges na decent player naman. Subalit ginagamit lamang nila bilang 3rd or 4th option sa opensa. Nag-a-average siya ngayon ng 17 points, 3 rebounds and 3 assists per game. Solid stats nga yan. Subalit kapag inisip nga natin na ang mga assets na ginamit para sa kanya at most likely kailangan nila ito dagdagan pa ng konti, inaasahan na sapat na nga ito upang mapunta sa kanila si Giannis Antetokounmpo na isang 2-time MVP. Sa ngayon, ang Knicks ay may record lamang na 3 wins and 4 losses. Inaasahan na aangat pa ito, subalit malaking missed opportunity nga ito mga kaibigan kung sakali para sa kanila na makuha ang isang legit superstar na MVP caliber kay Giannis Antetokounmpo. Dahil kapag humingi ng trade si Giannis, wala nga silang magagawa kundi ang panoorin ng ibang teams na maglatag ng mga offer dahil ubos na nga ang kanilang assets. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Kevin Durant. Kapag pinag-uusapan ang mga ageless wonders sa NBA ay madalas mabigyan ng pansin si LeBron James at Stephen Curry and rightfully so. Subalit ang soon to be 36-year-old Kevin Durant ay gumawa pa lamang kahapon ng 35 points on 14 of 20 shooting sa field upang pangunahan ng Phoenix Suns sa kanilang ikalimang sunod na panalo sa season na ito. Bukod dyan ay nag-average nga siya ng 39.3 minutes per game. Napakataas nga niyan mga kaibigan, lalo na para sa isang 35-year-old player na nagtamo na ng Achilles injury. Ngayong season ay nagtatala pa din si KD ng 27 points, 6.6 rebounds and 3.4 assists per game on 55% shooting sa field. At bukod nga sa kanyang rookie season ay hindi pa nag-average ng below 25.3 points per game si KD. At sa 6 NBA seasons naman niya since magtamo ng Achilles injury ay may average pa din siya na 28 points, 7 rebounds and 5 assists per game on 54% shooting sa field. So konting credit lang nga mga kaibigan sa one of the greatest talents sa history ng NBA.